Naranasan mo na bang magbasa ng Bible kaya lang wala kang naintindihan? Usually ito po yung mga question sa akin kapag sila ay nagde-devotion, magbabasa sila ng Bible pero wala silang naunawaan. Alam niyo po kasi sinasadya talaga ng Panginoon na hindi kaagad natin maintindihan yung kanyang salita. So may explanation po dyan si Jesus. Pakinggan po natin sinasabi ng Matthew chapter 13 verse 10 hanggang 13. Sabi pong ganoon, pagkatapos lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa pagtuturo sa mga tao? Yung talinhaga po, ito po yung mga turo ng ating Panginoong Hesus na hindi kaagad madaling maintindihan. Kumbaga, indirect, hindi direct ng tinuturo ni Jesus kung ano yung mga gusto niya sabihin. And ang ating Panginoong Hesus kapag pinag-aralan niyo pa po kung paano siya magturo, marami siyang mga ginagamit na mga examples, mga halimbawa, mga figure of speech, kumbaga mga palaisipan, or in other term niya, yun nga, talinhaga or parables. So tinanong siya ng mga disciples niya, bakit ganon? Kasi nga, hindi kagad maintindihan kung ano yung gustong iparating ni Jesus eh. Bakit ganito yung gustong gawin ni Jesus yung hindi kagad natin maintindihan yung kanyang salita o yung kanyang sinasabi o tinuturo. Sabi ni Jesus sa verse 11, sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Tingnan niyo po may mga lihim pala ang ating Panginoong Hesus na ipinagkaloob kanino? Sa mga mananampalataya. Sa atin, we as a Christian. So, ibig sabihin, may mga hindi mananampalataya talaga na hindi ipagkakaloob ng Diyos sa kanila yung mga lihim ng Diyos. Tuloy natin pagbabasa. Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero, hindi ito ipinagkaloob sa iba. Sino yung iba? Yung mga hindi po mananampalataya. Tuloy po natin pagbabasa sa verse 12. Bakit kaya ganon? Verse 12, sapagkat ang mga taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa niya ng higit na pangunawa. Ngunit, ang taong hindi sumusunod, unbelievers or hindi mananampalataya, hindi sumusunod sa katotohanan kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Verse 13, kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Ayan. Alam niyo po, ang Biblia, ang Bible po mga kapatid, ay isang pampublikong libro na kahit sino ay pwede itong mabasa. Kaya lang, may mga nagbabasa lang ng Biblia para batikusin ito o kaya naman para hindi magbago for information lamang but not for transformation. May mga ibang religion na inaatake yung Biblia. So, binabasa nila yung Bible and yet hindi nila nauunawaan yung Trinity, yung paghahari ni Jesus, na si Jesus Christ ay Diyos. So, ibig sabihin, mga hindi po ito mananampalataya. So, si Jesus, si God, may kapangyarihan siya na hindi ipaunawa sa mga tao na nagbabasa ng Bible. So, gusto ko po ito mas intindihan pa po ninyo na mas malalim pa. Ngayon, tayo po bilang mga mananampalataya, ano po yung kailangan natin gawin para maintindihan naman natin yung salita ng Panginoon? Basahin po natin yung John chapter 16 verse 13. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, yung Holy Spirit ay tagapagturo ng katotohanan. Yung truth, yung Word of God, yung truth. So, ano pa sabi? Tutulungan niya kayo para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So, dito na tayo ngayon, mas maiintindihan pa natin. So, bakit hindi ka nakakaintindi ng Biblia kapag binabasa mo? Isa lang ang ibig sabihin, wala sa iyo ang Holy Spirit or hindi ka pinapangunahan ng banal na Espiritu. Kasi ang Holy Spirit po ang magpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos na hindi maunawaan ng marami. Ngayon, Christian ka na, mananampalataya ka na, katulad ng binasa ko sa Matthew chapter 13, verse 10 to 13, sabi mo, Christian naman na ako, pastor. Nananampalataya naman na ako kay Lord. Hindi naman ako unbeliever para itago pa sa akin ni Lord ang mga lihim. Tama, but ang tanong kasi dyan, connected ka ba muna kay Holy Spirit? Kaya nga ako kapag nagtuturo ako ng devotion, ang palagi kong pinapayo, mag-worship ka muna. Manalangin, mag-worship. So, importante na yung espiritu natin ay connected muna kay God. Hindi yung pagsimula mo magbasa ng Bible, pagsimula mo mag-devotion, buklat ka kagad ng Biblia, basa ka kagad. Hindi ganun. Napaka-importante na makikipag-connecta ka muna kay God, mag-worship ka, i-invite mo ang Holy Spirit, yung presensya ng banal na Espiritu ay sakupin ka nang sa gayon siya ang tutulong at magtuturo sa iyo ng mga katotohanan at mga bagay na hindi natin maintindihan sa Biblia. And lastly, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka agad natin maunawaan ang Word of God. Minsan
nangyayari sa akin yan. Nag-worship na ako, in-invite ko na si Holy Spirit, pero may mga bagay pa rin na hindi ako maintindihan sa salita ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? I remember sinabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Sabi po sa Tagalog, huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito. So anong punto ko? Meditate, pagbulay-bulayan. Yan. So si Lord talagang sasadyain niya na hindi mo talaga kaagad basta mauunawaan yung kanyang salita. Why? Kasi gusto ng Panginoon, pinagbubulay-bulayan mo yung kanyang salita. Gusto ng Panginoon, minimeditate mo ito. Kumbaga sa pagkain, napakasarap ng pagkain na binili mo. Napakamahal ng pagkain na binili mo. Tapos pagkasubo mo, lunok ka agad. Hindi mo man lang ninamnam yung pagkain. Ganon din, gusto ng Panginoon, i-enjoy natin ito, pag-isipan natin yung salita niya, pagbulay-bulayan natin, hindi yung unang basa, yun kagad may interpret ka kagad, hindi po ganun. Okay po? So, I hope na may na-share po ako sa inyo bakit hindi nga po natin naiintindihan yung Bible dahil po sa mga kadahilanan na ito. So, kung nagustuhan niyo po yung video na ito, please pakishare naman po itong video na to nang sa gayon, maka-help po sa iba natin mga kapanalig sa pananampalataya na nahihirapan unawaan yung salita ng Panginoon. So, again, 3 bagay ang wag po natin kakalimutan. Bakit hindi po nauunawaan ang salita ng Diyos kapag binasa natin? Unang dahilan, baka kasi hindi ka mananampalataya. So, kinakailangan maging mananampalataya ka muna according to Matthew chapter 13 verse 10 to 13. Pangalawang reason, you need the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang magpapaintindi sa iyo ng mga bagay na hindi mo pa natututunan. According to John chapter 16 verse 13. So, kinakailangan mag-worship ka muna, connected muna yung spirit natin kay God, nang sa gayon maintindihan natin. And lastly, pwede namang Christian ka na, pwede namang may Holy Spirit ka na, kaya lang still sinasadya pa rin ni Lord na hindi mo maunawaan kasi gusto ni Lord, i-meditate mo ito, basahin mo, pagbulay-bulayan mo, pag-isipan mo, hindi yung basta basa ka lang maintindihan mo kagad. Gusto ni Lord, pinag-aaralan mo, lumalalim ka sa kanyang salita. Okay? So, dapat mananampalataya ka, may Holy Spirit ka, at minimeditate mo yung Bible. So, God bless. Shalom.